Let us prepare our hearts and our minds as we listen attentively to the Word of God to be ministered to us by our dear Pastor Romola P. Sa mga magpalang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Good morning. Uli ang pinagagalang at bigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na ating pumuling ng bisita at kanyang mga pangako na nagpumula sa kanyang salita. And in continuation of our first quarter theme for this year, which is entitled Building on a Foundation That Endures, we will be focusing on the passage found in Ephesians chapter 2, verse 19 to 22. And our message for today is entitled Foundation Day on God's People. But before we start, I would just like to invite each and every one of you to please rise as we give honor while reading the word of the Lord. Again, we will be reading on our passage this morning found in Ephesians chapter 2, verse 19 to 22. It says there, consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household. Built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. In Him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in Him you are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. May the Lord bless the reading of His word. Please remain standing as we pray and seek the Lord's guidance and our strength for the day. Let us pray. Panginoon Ama, maraming pong salamat muli sa iyong biyaya at pinagkaloob sa bawat isa sa amin ngayong umaga nito na muli po namin masaliksik at masaliwa ang iyong mga pangako na nagmumula sa iyong banal na salita. Dalangin po namin, O Diyos, masangkapalan niyo po ang iyong banal na Espiritu na siyang pinagmumulan ng karunungan upang sa gayon hindi lang po namin maharap sa aming mga isipan ang aming pag-aaral ngayong umaga nito, kundi manatili po ito, Panginoon, na nakatatak sa aming mga puso at diwa upang sa gayon naging dahilan ito na patuloy na magninas at magliwanag ang anak ng pananampalataya at pag-asa ng Kristo Jesus. Pareho po, Panginoon, ay masilayan ng tao, hindi na nakakilala sa Kanya. Muli po ang aming samang dalangin sa ngalan ng Kristo Jesus, ang Panginoon at tagapagligtas. Alaman ng Diyos ay nagsabi na, Amen. Amen. Mari na kayo sa iyo. Gusto ko po ibahagi sa inyo yung naging karanasan ko nung ako pa ho ay naliligaw pa sa aking asawa. Yan, dyan kayo. Pag ganyan agad ng intro, wala na gano'n. Lubos-lubos niyo po kasi wala dito yung asawa. Kaya, nung ako'y naliligaw pa, aminado ako na very cautious yung family ng aking asawa. Ako naman kasi malinis ang aking intensyon at hangarin sa kanya. Kaya nung una pa lang na nagpasabi ako na gusto ko siyang ligawan, ang hiling ko agad ay makilala yung kanyang mga magulang, ang kanyang mga kapatid. Doon sa puntong yun, nagulat siya kasi hindi madalas yun ginagawa ng mga dating nagliligaw sa kanya. So nung pagkakataon na yun, na ako'y umakyat sa kanilang bahay, wala ni isa man ang lumabas para ako po ay harapin. Pero nanginginig na po ako na nagpapasalamat rin sa Diyos, buti naman wala akong harap sa akin. Pero kalaunan, nung nagtagal po actually talaga na ako'y sinagot ng aking asawa. Nung ako'y nagpahiwatig na gusto kong manligaw, tagal ko nag-antay.
mga isang linggo, natanggap ko kagad yung matamis niyang coco. Pero ganun pa man, sabi ko sa inyo, lulubos-lubos mo na ito habang wala siya. Pero ganyan pa man, medyo aloof pa rin sa akin yung aking mga sutubi in-laws. Nagkaroon na doon sa punto na kung saan inaanggayahan nila ako sa mga events nila. Pero medyo makikita nyo na may barrier pa rin. Kalaunan, nung ako po naglakas rin ng loob o propose rin sa aking asawa, doon ko napansin na tila ba nagbago yung kanilang pananaw sa akin. Hanggang sa kami ikasal, doon ko naramdaman na mas tinuring na nila akong pamilya. Hindi na ako ika na outsider. Ako po insider na. So lahat ng mga problema sa pamilya, nalalaman ko na actually ako po yung takbuhan ng aking mga biyanan. Biyanan kong lalaki at biyanan kong babae, na dati hindi na ginagawa. Hindi naman siguro dahil sa mabait akong anak, pero siguro dahil na rin sa ako'y lingkod rin ng Diyos, humihingi rin sila ng tulong kung paano ba ma-resolve yung mga problema na mayroong spiritual na aspeto. Pero ang isa sa mga benepisyo na ikaw ay ikinasal sa isang pamilya na kagaya ng aking biyanan, nag-iiba ang turing sa iyo. Kung dati ikay outsider, ngayon ikaw ay kabilang na sa isang malaking pamilya na kagaya nila. Dito mga kapatid, hinalintulad ni Pablo ang kalagayan ng bawat mananampalataya na tumanggap kay Kristo bilang kanilang Panginoon at Tagapagligtas. Pinaalala nga niya sa atin in Ephesians chapter 2 verse 14 to 15 at nilinaw na gumawa na ang Panginoon sa pamamagitan ni Kristo Jesus ng isang bagong nilalang mula sa dalawang katarungan. Makikita natin dito na kung dati hiwalay ang mga Gentiles at mga Jews, pero dahil na rin sa ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon ng unifying factor. At dahil po dito, kahit na raw po walang kapayapaan, dito po sa dalawang aksyon na ito, nung sinaunang panahon, dahil na rin po sa taliwas nilang pananampalataya at ang kaibahan ng kanilang pananaw pagdating sa kung paano sasambahin ng Diyos, sila po ay pinag-isa na ng ating Panginoon. Kaso nga lang po, dahil nga po, kahit na sila ay pinag-isa ng Diyos, marami pa rin pong pagkakataon na sila po ay nagkakaroon ng sigalo sa loob ng kanilang iglesia. Kaya nga po dito, pinaalala ni Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 19 to 22, ang mga katangian ng isang iglesia na nagkakaisa sa Panginoon. Na tayo po bilang paalala ng Diyos sa atin ay Kanyang itinayong gusali. Isang gusaling ang pundasyon ay matatag, gayon din ang mga batong inilatag ay matibay. Kaya sa pagkakataon nito mga kapatid, ating pong subukan na pag-aralan at balikan ang mga salita ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo at kilalanin kung paano nga ba mananatiling matibay at matatag ang ating iglesia sa panahon ito. Una, pinaalalahanan tayo ni Apostol Pablo in Ephesians chapter 2 verse 19 na isa sa mga bagay na ikinatatag ng iglesyang itinayo ni Kristo ay ang kadahilanan tayo ay nagipagbati na ng ating Panginoon sa Kanyang Ama. As seen in Ephesians chapter 2 verse 19.
estado ng mga panahon na tayo hindi pa nakakakilala kay Kristo. Una, sinabi niya po sa Ephesians chapter 2 verse 19 that you are no longer foreigners, but now considered to be what? Fellow citizens with God's people. Yung pong foreigners po dito, na salitang ginamit ni Apostol Pablo ay nanggaling po sa salitang Griego na parokya. Yung salitang parokya ay nangangahulugan po ng mga settlers or migrants who are not originally citizens of a nation or a land. Ika nga, mga migrante. Marami po sa inyo na nandito ang dati pong naging hanap buhay ay pagiging OFW. Una po, mahirap ng mga buhay sa isang kumpanya o sa isang sambahayan sapagkat makikita po natin na hindi mo gamay ang kanilang mga pananaw, hindi mo gamay ang kanilang mga kagustuhan, at minsan sumasalungan ito sa inyong sariling pananaw at kagustuhan. Kung mahirap na nga po ang mga muhan, sadyang mas lalong mahirap pa ang mga muhan sa ibang bayan. Di ba? Na kung saan hindi mo na nga kaugali, hindi mo pa kakultura. At ganun po ang nakitang pananaw ni Apostol Pablo nung nakita niya po at hinalimbawa tayong mga Kristyano bilang mga migrante o foreigners nung hindi pa tayo nakakakilala kay Kristo. Kasi mga migrante ng panahon na yun, lalong-lalo na, Ephesus was the third largest city during that time in the ancient world. Next to Rome and next to Corinth. So dito makikita po natin na maraming tao na naniniran sa Ephesus na hindi talaga native doon sa lugar na yun. Marami pong adjustments silang ginagawa at kadalasan wala pa po silang karapatan na tatanggap. Hindi kagaya ni Pablo, bagamat siya po ay hindi taga-Roma, pero dahil ang Israel ay sinakop ng Rome, ang Jerusalem ay naging syudad ng Rome, itinuturing siyang citizen ng Rome. Kaakibat ng pagiging citizen ay ang mga karapatang nakakaloob sa kanya. Kaya nga po dito makikita natin na bilang mga migrante, wala silang karapatan sa kung ano man ang mga bagay na tinatamasa ng mga ordinaryong mamamayan ng lugar na ito. Bagamat ganun pa man ang ating sitwasyon, nung hindi pa tayo nakakakilala kay Kristo, pinaalala sa atin ni Apostol Pablo na nag-iba na ang ating estado. Nung tayo po ay tumanggap kay Kristo, tayo po ay kinilala ng mamamayan ng kaharian ng Diyos. At lahat ng mga tinatamasa ng mga anak ng Diyos sa sinauna pang panahon mula pa kina Moses ay tinatamasa rin natin sa ngayon. Kung ano ang naging karapatan ng mga Hudyo na ipinagkaloob ng Ama natin sa langit, ito ay ipinagkaloob na rin sa atin ni Jesus. Kaya nga dito makikita natin na hindi po tayo mas mababa sa mga Hudyo, bagkus tayo po, gaya nila, ay kinikilala rin mga hinirang na mamamayan ng ating Panginoon.
Nakakalungkot rin po kasi isipin na tayo bilang mga Kristiyano, we put a high regard always to Israel. We put high regard to the Jews. I'm not here to diminish God's anointing to the Jewish people. But for you to always look down on yourselves compared to the Jewish people is not biblical. Marami kasi nagsasabi, pag gustong inatap yung mga traditions, yung cultures, yung Jewish people sa Christianity. Seeing as if Christianity is incomplete. No, my brothers and sisters. Christianity is the fulfillment of what the Jewish traditions were meant to do. The ceremonies and the celebrations all points out to Christ. Kaya nga po masasabi natin, mga kapatid, na tayo ay mas pinagpala. Dahil tayo, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ay tinawag ng mga mamamayan ng langit. In response to that, we as a church should always continue to pray and reach out to those who were once part of God's church. The Jewish people who originally were the forefathers of the Christian faith. To be reminded that we are one with Christ. Another thing that changed when we became part of God's kingdom is that from being strangers, we are now called as members of His household, as seen in Ephesians chapter 2, verse 19. When we are reminded that we are no longer strangers, but members of His family. Makikita po natin dito na yung pong ginamit na salita ni Apostol Pablo in Greek to denote the word stranger is the word sinos. Doon po natin nakuha yung term na xenophobia, the fear of strangers. Gaya po nung naihalin tulad ko kanina, yung parents ng aking wife are xenophobic. It's quite understandable kasi marami na po silang pinagdaanan eh. The trauma when they let people in and let them be acquainted with their family. Dito sa pagkakataon na ito, dati raw, hindi pa tayo nakakakilala sa ating Panginoong Hesus, ganun raw ang ating katayuan. We are strangers. Una, dahil hindi natin kilala ang ating Panginoong Hesus sa mga panahon na yun. At gayon rin, sa pamilya at sa loob ng sambahayan ng ating Panginoon, hindi rin tayo kilala. Isa sa mga ehemplo nito ay yung nangyaring conversion ng mismo may akda ng sulat na ito. Kung maaalala po ninyo yung naging buhay ni Apostol Pablo,
Nung siya po ay nagkaroon po ng life-changing event where he was able to meet Christ Jesus, makikita po natin na nung pinadala siya ng ating Panginoong Jesus doon sa bahay ng isang disipulo, nung unang takot siya tanggapin. Kasi kilala nga si Pablo bilang isang mamamatay Kristiyano. Marami mo siyang na-persecute at na-prosecute ng mga believers. Ganun ang pananaw sa atin ng ating Panginoon. That strangers in this context can also be interchanged by the word enemies, hostile enemies. Kasi sino ba naman ngayon sa panahon natin din ang magpapatuloy sa ating bahay sa isang tao na hindi naman natin kakilala? Sa panahon natin yan, it is not safe. Kung sa panahon nila Kristo, kosyo sa mga tao, mas lalo pa ngayon. Na kung saan hindi natin alam ang intensyon ng mga tao. Maaari kang gawa ng krimen sa loob ng iyong sariling pamamahay. Pwede kang nakawan, pwede kang patayin. Kaya kino-consider sila na hostile enemies. Pero dahil tinanggap na natin ang ating Panginoong Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, gaya ni Pablo, itinuring na siya na kapamilya ng ating Panginoon. Wala na yung bahid ng nakaraan. Wala na yung bahid ng anonymity. Dati hindi tayo kilala. Ngayon kilalang kilala na tayo. Yan po yung mga bagay na nagbago simula nang nakakilala tayo sa ating Panginoon. Kaya masasabi mo na ang bawat isa sa atin ay mayroong common denominator na siyang magpapanatili na matatag ang isang iglesia. All of us were able to experience a life-changing event through Christ Jesus, in which we experience that we are no longer strangers in a foreign land, but rather we are a part of His family. We are considered to be citizens of His kingdom. So kung wala po yung common denominator na yun sa loob ng iglesia, kahit na sabihin mo pang lumaki kayo sa isang tahanan, kahit na sabihin mo pang simula ng pagkabata nyo ay magkakakilala na kayo, hindi pa rin yun sapat para manatili kayong buklod at magkakaisa. Kasi tandaan natin, sa loob na ng pamamahay, magkakapatid, nag-aaway. Mga mag-asawa, naghihiwalay. Kaya nga kung mananatili lang na tayo ay nagkakaisa kung ang pinagkakaisahan natin ay si Kristo. Pangalawa, pinaalala rin po sa atin na nananatiling matatag ang iglesia sapagkat ito po ay may matibay na pundasyon. At ang pundasyon na ito ay nanggagaling po sa pamamagitan ng mga mensaherong nilaan ang kanilang buhay para po sa ikayayabong ng iglesia. As seen in the first part of Ephesians chapter 2, verse 20. Here we can see that the foundation of the church was clearly laid by the apostles and the prophets. Which means
that the church is founded on sound doctrine. Yun po yung kalakip ng paliwanag ni Apostol Pablo nung sinabi niya, ang pundasyon ng iglesia ay inilatag ng mga apostol. Ibig sabihin, mga kapatid, na yung mga katuruan ng ating Panginoong Kristo ay tapat na isinalin ng mga orihinal na tagasunod ng ating Panginoon. Na ang kanilang mga katuruan ay mula mismo sa ating Panginoon Jesus. Because we are one body and because we have the same access to God, it also follows that we are built upon a common foundation. And that foundation is the original apostles. The very people to whom the enduring revelation of Christ Jesus was bestowed upon. Wala na pong ibang pundasyon pang pwedeng ilatag para sa ikatatag ng ating iglesia kung hindi ito nakabase sa katuruan ng mga apostol. At yung katuruan ng mga apostol nito, mga kapatid, ay naisulat. At nailatay ngayon sa bagong tipan. This is evident. Kasi usually, when we talk about apostolic teaching and apostolic tradition, madalas pong pumapasok sa atin ang pananampalataya ng mga Katoliko. Ang simbahang Romano Katoliko ay nagmamalaki na ang bawat tradisyon na kanila pong isinasagawa sa kanilang iglesia ay naghamon po sa tradisyon ng mga apostol. Ang hirap po kasi sa tradisyon, kagaya po ng sinasabi ng simbahang Katoliko, ay wala po tayong affirmation kung tunay nga ba itong nanggaling sa mga apostol. It is only by their statement can we verify that this all came from the original apostles. Like praying for the saints, like the baptism of infants whose main purpose is to give them salvation. Giving the last rites to the dead. And believing in a place where the soul is purified other than heaven and hell. Lahat po yun ay tradisyon na nagmumula sa mga apostol. Pero wala tayong patunay. Pagka ito po ay sinalin lamang mula sa mahabang panahong tradisyon. Hindi po yun ang ating pakulugan kung sinabi natin na ang iglesia ng ating Diyos ay itinayo sa pundasyon ng mga apostol. Nangangahulugan po lamang mga kapatid na ang pundasyon na sinasabi po dito ay yung katuruan na ating pong mapanghahawakan mula sa bagong tipan. Ipinagkaloob na ito sa atin. Hindi lang ng mga saling lahi, hindi lang ng mga saling wika na nagmumula sa tradisyon. Ito po ay mismo nakasulat ng ating pong mapanghahawakan. Pag
Pagkat ang mga katuwaan na ito, bagaman ang mga apostol ang siyang kaloob at nagbigay, ito po ay turo mismo ni Kristo Jesus. Kaya nga po yung mga sulat ni Pablo, nila Pedro, nila Juan, at iba pa pong mga disipulo, kung makikita nyo, hindi nalalayo sa Ebanghelyo. They were faithful in preserving the teachings of Christ. That is why it was used as the foundation of the church. There's nothing special about the apostles, by the way, and why they were considered as the foundation of the church. They were only used to be the foundation of the church because they were faithful in proclaiming the gospel. That's it. Next. As prescribed in Ephesians chapter 2, verse 20, the church was also founded on sure vision. When it says that the church was built on the foundation of the prophets. When you say prophets here, there are three schools of thoughts that we can use in order for us to interpret what Paul meant when he said prophets. We can interpret it as the prophets of the Old Testament. Logical, diba? The apostles are from the New Testament, while the prophets are from the Old Testament. May continuity. However, there are also school of thoughts within the academic community that tells us that these are the people in the New Testament who were gifted the gift of prophecy. Ito yung mga prophets during the time of the apostles. Malinaw naman rin raw kasi yun, based na rin sa sinabi ni Paul. He says that there are many gifts, including the gift of prophecy. However, I want us to subscribe in the third school of thought. That the prophets that was being said here in this passage are the apostles themselves. Why did I say that? Kung makikita niyo sa ibang version ng Bible, yung ibang version would state this passage as built on the foundation of the apostles, who are prophets. It goes to show that during the New Testament, the authority or the office of prophets were already transferred to the apostles. And it's quite evident. Nakikita natin that there were certain mysteries back then during in the Old Testament that were proclaimed in the New Testament through the teaching of the apostles. The apostles also stand firm in leading the church. They were also strong commentaries on society and moral living, just like what the prophets did during the Old Testament. So here, I would just like for us
being reformed, to accept the fact that the prophets here that was used to be laid as the foundation of the church are the apostles themselves, which have the same offices. So what would be the implication of that? It means, my brothers and sisters, that each and every one of us can now absolutely, without any ounce of doubt, would say that if there would stand here inside our church and say that he wants to proclaim prophecy, we can rebuke. Amen? Because, tandaan po natin, the office of the apostles have already been ended. Already. That includes the prophetic side of the apostolic office. So if there is a person here who can stand and say boldly that I have a vision, that I am here to proclaim the will of God through prophecy. Hindi lang po dahil tayo reform. It is biblical to rebuke them because we can say that the office of the apostles has already been ceased. Tapos mo eh. Kaya nga po sinabi sila, foundation. Sa panahon ba natin ngayon, kailangan pa ba natin ng foundation? Eh, nandun na yung foundation, may lakad na eh. Unless na magtatayo ulit ng panibagong New World Order ang ating Panginoon that will require Him to again build the foundation, then definitely. Di ba mga kapatid? Pero nalay naman yung foundation for you to use prophecy to aid the church is not biblical. But sure enough, because of the vision that was given by God to His apostles, we are sure of our future as a church. That regardless of the challenges and struggles that we will face as we go near the end of time, we are secured in our hope in Christ Jesus. And that was the vision that was received by the apostles. So mga kapatid, if you believe that God has already told us our future, then why would we fear? Why would we continue to be anxious? For we know that we have been founded by a sure vision that we will be victorious in Christ. And lastly, mananatili raw matibay, grounded ang iglesia ng ating Panginoon. Tayo, mga kapatid, because of the chief cornerstone that was laid for us and with us. As seen in Ephesians chapter 2, in the last part of verse 20 up until verse 22. What does it mean for us to be laid with the cornerstone? Marami po sa inyo siguro nagtataka, ano ba yung cornerstone? Well, from the word
itself, it is a stone that is laid on the corner. Diba? Usually, ang mga buildings, lalo na ng araw, mga gusali, nakikita niyo yung mga ancient temples ng araw. Usually, may mga corner yan. At yung corner, usually yung first stone na nilalakad sa isang gusali. At dahil ito yung unang bato na nilalakad, madalas siya yung ginagawang modelo. Siya yung ginagawang pattern na kung saan lahat ng mga bato ay susunod. Ibig sabihin ng mga kapatid, kung nasaan ang cornerstone, kung paano ito nilatag at sa kung paano ito nilagay, dapat ganun rin raw ilalagay ang mga ibang bato na gagamitin para itayo ang isang gusali. We should all be patterned on how the cornerstone has been laid. Quite interesting, mga kapatid, mapapansin ninyo. Yung cornerstone during ancient times, siya yung unang dapat ginagawa ng mga masons. Bakit kaya? Kasi it is essential that even the foundation should be laid based on how the cornerstone would be put. Ganun ka-essential ang cornerstone. Na yung foundation ang mag-a-adjust para dito. Ganun din ka-significant, mga kapatid. Na dapat siguro, gaya ni Kristo, lahat tayo nakapattern sa Kanya. Kung paano siya nabuhay, kung ano yung kanyang mga katuruan, kung ano ang kanyang kalooban, dapat yun ang sinusunod natin. If we go against the pattern of the cornerstone, mga kapatid, tendencies are we're sacrificing the structural integrity of a building. Kasi pinag-isipan na yun ng mga architects, pinag-isipan na yun ng mga engineers. Na kapag sa ganitong paraan natin nilay ang foundation, sa ganitong paraan natin nilay ang mga stones, magiging matatag ang structure. So if you go against that, lalagpas ka, chances are bubuo yung structure. May kasabihan nga sa English, change is only stronger in its weakest link. Kahit nag-aano kalakas ang kadena, kung merong iisang parte ng kadena na mahina, tutol ka rin siya. Mga kapatid, we need to be aligned. We need to pattern ourselves in the cornerstone. Because if not, we are sacrificing the stability inside the church. And that's what keeps us united. Kahit na iba-ibang pinanggalingan natin, kahit na iba-iba ang estado natin sa buhay, kahit na iba-iba ating pananaw sa mga issue, one thing is for sure, if we align ourselves with the cornerstone, regardless of how different we are in the eyes of the world, we will still be united in Christ.
because of that. Just like what is said in Ephesians chapter 2, verse 21, in the first part. If we continue to be aligned with the cornerstone, we will be, just like what Paul said, joined together to form a whole building. See what we can do if we work in accordance to the will of Christ. We can effectively be joined together. Ang kagandahan po sa cornerstone, mga kapatid, siya rin po yung bato na kung saan kaya panatilihin na magkakasama lahat ng mga inilatag na bato sa isang gusali. To the point na kapag tinanggal mo yung cornerstone during those times, guguro ang gusali. It means, my brothers and sisters here, that the catalyst that keeps us united, continue to be united, is Christ alone. Marami siguro nang tumahan na sigaw sa atin dito po sa iglesia ito. Pero for 40 years, how can we still be united like this? Marami ng tampuhan. Marami na siguro samaan ng loob. But still, we're here together. Sigurado naman ako, hindi dahil sa ugali natin lahat yun. We are kept together, standing in this place, continually growing together because of Christ. It is only by His grace, by His mercy, we continue to be united together. Dami na nga po na walang mga sarbigang bato ikaka dito sa iglesia. Pero bakit nananatiling tayo nakatayo? It's a mystery for me. Itong church ito, umabot sa ganitong katagal. Sorry, tumatay talaga ng resident pastor. Marami na kong nawala sa inyo. Kasi yung stability ninyo hindi nanggaling sa tao. Nanggaling po yan kay Kristo. Kapag nawala si Kristo dito sa tahanan na ito, tiyak po bubuhay. Siya po lamang ang nagpaparatiling matatag para sa iglesia. Ang pangako po niya sa atin, in verse 21, the last part, that if Christ continues to be the cornerstone of this church, we will rise together to become God's holy temple. We are being raised together, my brothers and sisters. So nangangalaga mga kapatid, ang bawat ambag ninyo dito sa iglesia ito ay hindi po naisasantabi. Hindi po nababaliwala. Lahat po yan ay ginagamit, pinapatong-patong para hindi lang maging matatag ang iglesia ito, kundi ito po ay tumaas.
ang napupuntahan. Maliho kayo. Kahit gaano man kaliit ang inyong ginawa, kung ito po ay ginawa ninyo ng taus-puso para kay Kristo, lahat po yan ay magagamit para mas maging matay ang aabutin ng iglesia ito para sa loob ng Diyos. Continue to work for Christ, because all of your work will not be in vain. All will be stuck up to give Him the glory. So as we conclude our message for today, my brothers and sisters, as a church, we are founded, we are grounded, and we are reconciled because we are built for a reason. And what is that reason? Ephesians chapter 2 verse 22 says, and in Him you two are built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. My brothers and sisters, this building that Paul is saying to us, where the Lord will dwell, is not this exact structure. This is not a physical building. Paul is saying that the dwelling place in which God's Spirit lives is us. Each and every one of you is the church. And whenever you meet together, regardless of in this building or in other buildings, that would be His dwelling place. Mananatili, maninirahan ang presensya ng Diyos kung saan man kayo nagsasama-sama sumasamba sa Kanya. Alam niyo, pasalamat kayo, mga kapatid, na sa pagsusumikap ng mga kapatiran natin nung itinatag ang iglesia ito. Naitatag din itong gusali nito. Meron kayong sariling gusaling panambahan. Pero mga kapatid, paalala lang na bagamat importante ang pagkakaroon ng gusaling panambahan, kinikilala ng Diyos bawat isa sa inyo bilang Kanyang tirahan. At kung nasaan kayong lahat, yun ang Kanyang itinutuloy na tirahan. Kayo tunay na iglesia. Kasi kung gusahin ito, walang buhay. Pero kapag kayo ay narito, ito ay nagkakabuhay. Ito ay literal na nagiging tahanan ng Diyos. Kaya, huwag mo lang natin panatilihin maayos itong iglesia na ito. Panatilihin mo natin puno ang iglesia ito. Para masabi mo natin na ninirahan dito ang ating Panginoon at ang kanyang banal na Espiritu. Yun, mga kapatid, tanging dahilan kung bakit tayo nananatiling nagkakaisa, nananatiling matibay na tayo dahil sa biyaya ng Kristo na siyang tumubos sa atin. Ibigay sa atin ang dahilan kung bakit tayo nagkakaisa. Sana po mga kapatid, panatilihin natin itong ganito. Mamuhay tayo ng may pagkakaisa para sa bawat isa. Upang sa kayo, patuloy natin pagpagpanan at tulungan ng Diyos para sa mga Diyos.
Banal na Ama, maraming pong salamat sa pagmamahal ninyo sa inyong iglesia. Binuhos niyo pong lahat sa amin. Ang pagkilala po sa amin na hindi lang po kami nananatiling mga estranghero. Hindi lang po kami nananatiling migrante. Panginoon, pinapasok niyo po kami sa inyong kaharian at kinilala, Panginoon, bilang miyembro ng inyong sambahayan. Salamat, Panginoon. Dahil na rin po sa katapatan, sakripisyo na ipinagkaloob ng mga apostol, mga propeta, na nagiging po matatag ang iglesia. Patuloy pa rin po itong nagiging matatag dahil na rin po sa ingatan na bato na siyang aming matibay na sandigan, our cornerstone, who is Christ Jesus. May we continue to be molded based on the pattern which Christ has already laid upon us. That in the example, the cornerstone, may all that we put above it would be worthy to be used so that the temple would continue to rise to give glory to Christ. Spirit of the living God, we pray that you will continue to minister to us as you reside in our hearts today, making us one in Christ Jesus. Help us, Lord, to fulfill our goal, which is for us to fulfill our mandates to be the temple to which you are worthy to live in. This we pray in Christ's name. Amen. Sabi ko sa kanina, we are now members of this household. And as God's family, let us give Him all the glory. And kaya ko tayo natin
brothers and sisters, let us praise and thank God for giving us the opportunity to honor Him in all His goodness and loving kindness towards us. Let us now bring our tithes and offerings as our sacrificial act of worship. And before that, I will be reading an exhortation by the Apostle Paul from 2 Corinthians 9:11. Now, he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed, and will enlarge the harvest of your righteousness. May God have goodness for our heads and offerings. Thank you for you have not withheld anything good from us. For that we are giving back to you some portions of your blessings. Accept these gifts, O Lord, and bless them so that more souls may turn back to you. Your kingdom come, O Lord, and may your will be done here on earth as it is in heaven. This is our prayer in your most precious name. Amen. Amen. Let us sing our doxology.
worship services. Let us greet this morning our birthday celebrators from March 9 to 15. Ating batiin today, ayan, Senator Leo Amorao. And let us also greet Pablito Lazate, March 11. And also, yung kung ating nag-lead kanina, meron pa. Ito, ayan, si Sister Grace Cosmon. March 12. Siyempre, si Nevin Bison, March 14. Okay, nag-lead kanina. And there will be no celebrators or wedding celebrations this week. No? So let us proceed to the announcements. Okay, prayer meeting on Wednesday dito po sa ating worship hall, 9 a.m. Okay, CCCN, Bundle of 7, so available na po. Sabi po ng ating evangelism committee, nandun po sa likod yung ating Bundle of 7. Okay. Consistory this Sunday, consistory meeting mamaya po after lunch. Ayan. Membership class 2025 every Sunday after service. Ayan. Starting on March 16. And ayan po, meron din po tayo fellowship with the elders ng CFMN North. Ayan. Yan po ay gaganapin sa Covenant of Grace, CRC, March 15. 8 a.m. So, panawagan ko yun sa elders. Ito po, magkakaroon po ng field showing ng ating mga bataan entitled Overcoming Giants. Gaganapin po dito sa ating worship po is March 16, 1 p.m. So, yan. At ito ay pray and seek. Pray with all your heart. Convergence, ayan. Medyo malito. Ayan, dito po ay gaganapin dito po, sa ating worship hall din. March 30. May announcement po, ang ating kabataan, si si Kaman. Good morning po. So, ayun po sa lahat po ng KR Rawa ay nahiyahan po natin kayo sa March 30 po na ayun po, KR classes convergence na may theme na pray and seek, praying with all your heart. Ito po ito natin sa ating church sa hanggang 1:30 p.m. hanggang 6 p.m. po. This is more than just an event po kasi ang objective po nito is to have an opportunity for you to understand the importance of prayer in your spiritual growth and develop a deeper and more personal relationship with God through studying and practicing a fruitful prayer life. So sa ating pong mga magulang po ng youth is pinapaalam po namin ng inyong anak na umattend po. Then, ito po ay isang magandang pagkakataon din po para sa kanila para matutunan na namin ang maranasan ng presensya ng Diyos kasama ang iba pang kabataan mula sa iba't ibang churches po. Then, sa ating yun po, sama-sama tayong manalangin at maghanap at magpalakas sa pananampalataya and invite your friends din po if meron din po kayo invite. Then, if may kasama po kayo is hanapin nyo lang po kami mga KR officers po. Lapitan nyo lang din po ako si Kathleen, si Ate Nene, si Third and si Florence po. Yun lang po. Thank you. Ayan, so paalala po, sa next Sunday po ay ating Mission Sunday. So kung para po sa kalan ng lahat, nagkakaroon po ng second round yung ating deacons to collect tithes. And other offering dollars for our missions. So paalala. And kung wala po, may call na ako ng pastor or visitor.
dahil po sa aming sariling kakayahan. Kundi Panginoon, dahil na rin sa biyaya ng nagsisilbing cornerstone namin. Na kung wala ang cornerstone na si Kristo Jesus, Panginoon, sa aming iglesia, ito'y luluho. Salamat, Panginoon, pinanatili mo matatag ang sisisiyan sa loob ng maraming taon. Pagkat kami, Panginoon, ay maasa. Kami, Panginoon, ay sumusunod sa sandigang bato na si Kristo Jesus na siyang nagpapanatili ang aming pagkakaisa, nagiging sanhi ng aming kalakasan, at patuloy, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng dahilan para kami ay patuloy na magpalago. Panginoon, maraming salamat sa mga kapatiran natin nagdidiwang ng kanilang kaarawan. Linggong ito, maraming salamat sa buhay ni Elder Leo Muraw, Panginoon. Maraming salamat rin sa buhay ni kapatid na Pablito Lasapin, gayon din sa buhay ni kapatid na Chris Osmond, gayon din sa buhay, Panginoon, ni kapatid na Neking Bison. Diriwang, Panginoon, ang kanilang kaarawan at darating na linggong ito. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo po silang kasiyahan, patuloy niyo pong dagdagan. Marami pa pong taon ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga bubukulin, pagkakaroon para sa hindi po pagkakakila. Panginoon, bigyan niyo po sila ng patuloy na kalakasan, pananatili, Panginoon, sila makahangla sa pananampalataya kay Kristo Jesus, upang sa kayo lahat ng kanilang pagpapagal at ang kanilang mga naisin sa buhay ay magkakaroon ng katulungan. Kaya din, Panginoon, hihingin po namin ang inyong paggabay sa mga susunod ng mga programa na paglalaanan ng panahon ng kalakasan ng mga inuuno po namin sa iglesia nito. Patuloy po sila kasangkapan, Panginoon, sa pangunguna po ng inyong Holy Espiritu, upang sa gayon ang kanila pong mga gagawing programa, kaya rin po ng Convergence na gagawin ng Kabataan Reform, na Pray and Seek, ay magkakaroon, Panginoon, ng bunga sa puso ng mga kabataan makikilahok nito. Kaya rin, Panginoon, sa nagpipintong fellowship rin at mentoring program ng buong CMNN Elders sa darating po na March 15 sa Covenant of Grace CRC, ay inyo pong kasangkapanin, Panginoon, upang sa gayon lumago ang aming mga pinuno sa pagkakilala sa inyo na magagamit po nila para maihayo po nila ang iglesia sa mas malalim pagkakakilala sa inyo. Ang lahat nito aming hinihiling, Panginoon, may pasasalamat at may pananampalataya sa tanging ngalan ni Kristo Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Mga kapatid, pagkabit po ninyo ang pagpapala ng Panginoon, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you